hinaharap sa korte si Tatay Digong, gumagana ng ating justisya. Handa naman siyang harapin ng batas dito sa atin, hindi naman niya tinatakbuhan. Pero minadali, at yun nga, bakit natin ipamimigay ang isang Pilipino na nagsilbi sa ating bansa, inalis ang adik, inalis ang komunista, inalis ang NPA, inalis ang mga kaguluhan sa Pilipinas, tapos kadugo natin, kapatid natin, ibibigay mo sa puti. Hindi po maganda yun eh. Kung si Tatay Digong nga, yung mga nasa ibang bansa Pinoy, pinagtatanggol niya. Ngayon naman, gobyerno na ito, Pinoy, ipamimigay mo sa puti, ipaliliparin mo ng basta-basta roon, eh hindi po maganda. And karapatan natin, at ako'y marami akong tinanong na abogado, even Attorney Jimmy Bondok, Attorney Torion, at Attorney Vic Rodriguez, walang masama tayo ay maglahad ng ating damdamin. Hindi po illegal ito. Basta gawin natin sa mapayapang paraan, hindi bawal ang magsalita. Kasi po, iyan po ay nasa Constitution, nasa Bill of Rights po yan. Ipaglaban natin ang ating damdamin, nilalabas natin. Hindi tayo po pwedeng basta na lang huhulihin sa bisa ng warrant of arrest na kung saan ay hindi naman tayo miyembro na. Hindi po yun ang tamang proseso. Huwag po natin aalisin ang due process sa Pilipinas. Dahil pag inalis natin ang due process sa Pilipinas, ito po ay martial law. Yes. So, ayaw natin sa martial law. Tayo dati ay nagdusa sa diktador dahil dyan sa martial law na yon. Gusto ba natin magkaroon ulit ng martial law? So, yun lang po. Kailangan na talagang suportahan natin ng PDP. Sir, tama po yung sinabi ninyo na parang ito isa-isa na. Oo. Lalo na pagdating sa freedom of expression. Ano po masasabi ninyo sa TRICOM hearing na nangyari? Ito sa TRICOM hearing, actually sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng pastor na pipiliting ka mag-sorry. Hindi ko alam eh kung doon sila masaya. E di ibigay natin yung gusto nila. I am sorry. Yun ang gusto nyo, di ba? Eh, ibibigay natin. Yes. Ngayon pa lang, I apologize and I'm sorry. Yun. Happy? Sir, ano po mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Patuloy na sumusuporta. Actually, ang mensahe ko sa ating mga kababayan na nagpapasalamat kami dahil alam mo, kayo po yung talagang maraming naitutulong sa Duterte. Hindi po kami nasa media, kayo. Kaya maraming salamat sa inyo, sa mga vloggers kasi na nandito kahit hindi man vloggers yung sumusuporta kasi hindi namin ito araw-araw mababantayan. At yung ginagawa niyo dito ay taos puso na hindi namin kayang ibalik, no? Pero maraming salamat dahil malay natin yung ginagawa niyong kabutihan ngayon, hindi man namin maibalik naman natin si Tatay Digong. Yes. Tama. Yun ang pinakamasarap pakinggan. Si Boss Dada, sa mga Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, bantayan po natin ang ating bansang Pilipinas dahil tayo po ngayon ay pinamumunuan ng mga komunista. Sa totoo lang, ang namumuno sa atin ngayon hindi na yung gobyerno inihalal natin. Ang namumuno sa atin, hindi nakipagkutsabahan na itong ating gobyerno sa mga makakaliwa. At hindi alam ng ating gobyerno, napakadelikado ng ginagawa nilang pakikipagkasundo sa mga makakaliwa. Akala nila nakikinabang sila, hindi nila alam, ginagamit sila ng mga makakaliwa para pag-away-awayin tayo. At in the end, pagkasira na tayo parehas, sila na yung sila na yung kukubkub sa bayan natin Pilipinas. So maging mapagmatsyag tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga vloggers na 24 oras na nag-feed ng live stream from dito dahil alam natin meron daw di umano na mga threat na magtatanim ng mga ebidensya o kaya ano yun natin. Nangyari na ito sa KOJC.
Sigurado tayo na kahit ginawa na nila kay Pangulong Duterte, lahat na ng illegal kaya na nilang gawin. Kaya make sure na yung inyong mga gadget, nakaano yan, fully charged, at make sure na kayo po ay talagang nagbabantay dahil yung mga kalaban natin, sabi nga nila kung yung masama hindi natutulog, dapat tayo rin na mga nagbabantay, nagmamahal sa bayan, hindi rin nagpapahinga. So maraming salamat sa ating lahat, tulong-tulong, tatag lang, sama-sama tayo. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Ang Pilipinas ay tayong mga Pilipino. Hindi natin sila nilagay dyan para maging hari. Tayo ang may-ari ng Pilipinas. Sir, lastly po. Sige, may dudugtong lang sana ako. Sige po. Kasi naalala ko yung yung kwento ni Arnie Teves. Matagal niya nang in-announce na tataniman yung bahay niya. At nangyari nga, may nakita sa loob ng bahay niya at yun ang sinisigaw ni Arnie Teves. Kung Arnie Teves, dahil sabi niya, alam na naming tataniman mag-iiwan pa ba kami dyan? Ako, nakikita ko dito, same scenario. Kasi kung magkaroon man ng search warrant dito at may makita, hindi naman sila ganon katanga para mag-iwan pa. Dapat yan, kung talagang meron dyan, matagal na tinanggal kasi ilang araw na kayo dito, araw-gabi nandito kayo, di ba? So walang matinong tao na mag-iiwan pa dyan. At kung may maiwan at may makita sila dyan, siguradong tanim yun. Hindi ka na mag-iiwan dyan di ba? So ano pa makikita nyo dyan? So wag na sila pupunta rito. Wala na, magmumukha lang silang tanga kung may makita pa sila dyan, di ba? Na itong gobyerno na talaga gagawa ng paraan para i-eliminate nila lahat ng mga possible na hindrances sa kanilang habang buhay na pamumuno sa Pilipinas. Basta wag tayong papayag, may demokrasya. Ingat lang tayo, make sure na hindi tayo gagawa ng mga bagay na na pwedeng mag-declare sila ng martial law. So make sure na lagi lang tayo kalmado, huwag lang masyadong may init ang ulo, sumunod pa rin tayo sa batas, and ayun lang, ingat lang. Kasi nakikita natin na sinisira nila ang Davao, pinoprovoke nila ang Davao, gusto nilang makuha ang Davao sa mga Duterte. Yan yung klarong-klaro. Kaya natin kasi malapit na yung malapit na yung eleksyon. Ang pinakatagumpay lang nila dito sa Davao is kung hindi matutuloy ang eleksyon na yan. So let us not give them a reason para agawin yung demokrasya sa atin by means of declaring something and then mawala yung eleksyon dito sa Davao. Kaya kalma lang tayo mga kapatid. Maraming salamat po. Hey, so Jay, first time mo rito sa bahay ni tatay. Anong reaksyon? Ganito nakita mo pagdating dito, maraming tao. Nakakatuwa kasi maraming sumusuporta kay Mayor Duterte. At hindi nila kasi ilang araw na to, di ba? Tingnan sabi ko si Jay, 2 weeks na. Ha? 2 weeks na. 2 weeks na, di ba? So 2 weeks na ganun. Kaya nagpapasalamat din ako sa patuloy na sumusuporta kay Mayor. Siyempre sa presidente natin, na yung talagang kahit anong pananakot na ginagawa. Tsaka ito, wala akong nakitang para pagka-interesan nila itong mga hayop sila. Wala nga halos na dagdag sa poste dyan sa bahay na yan. Tapos mag-interesan nila. Kaya nga ito ay talagang matatawag natin na political agenda ni Marcos para mabulabog tong Davao. So sabi nga nila, pag tahimik ang isang lugar, bulabugin nila. Kasi palagi nilang ginagawa ng issue to, di ba? Na magulo daw. Ang totoo, tahimik naman talaga. Okay. Kasi naman lang yun. Kung hindi na tanaw ng itang na loob, huwag na lang babuyin ng Duterte. Magkaroon man lang ng puso. Kasi napaka-grabe naman ang ginawa. Yung mga sources, yung Salamat to. and saka natin